Ayun na nga, Mateo G. Labor of love din pala ang paggawa ng noodles, no? Ang sarap nung nakain natin kanina. Syempre, kaya nga, masusubukan yata ang horseback riding skills ko sa pinupuntahan nila Jenzel at John Vic. Ha? I know, balikan natin sila. Hi guys! Kamusta? Ano balita? Pagod na yung mga yan. Oh no! Ayan mga kapuso, ngayon nandito pa rin tayo sa traditional, legendary Noodle House at ngayong umaga malalaman natin talaga kung paano ba talaga ang proseso. Alam niyo ba, more than 40 years na ang tinatagal nitong business na ito. Kaya naman ngayong araw makakasama natin ang walang iba, ang head ng kitchen, Ma'am Shara Ma. Hello po, good morning po. Morning. Kamusta po? Okay naman. Marami po nagtatanong, ano po ba ang importance nitong pagpangangabayo o pagmasa ng noodles natin? Okay, so sobrang importante sa amin to kasi yung para ma-capture namin yung texture ng mami, yung pagka-al dente niya, at saka hindi masyadong nag-absorb ng sabaw. So kahit na nakababad ng marami sa sabaw, okay lang dahil magiging al dente pa rin siya. Sa totoo lang po, nakakapagod po talaga itong pangangabayo. Pero gaano po ba katagal ma-master itong pangangabayo na ito? Okay. Para malaman yung texture, kung kailan titigil, kung kailan magpa-flatten, siguro 5-7 years of experience. 5 to 7 years of experience. Kasi para malaman talaga yung tamang texture, ganyan. Pero kung pag-ride lang ng kabayo, siguro 1-2 years. Depende sa tao. Tama po ba itong ginagawa ko? Sakto lang. Papasa na po ba ako na taga-kabayo nitong Konting practice pa. So ayan po, after po ng pangangabayo, ano po bang next step na gagawin natin? Okay. After niyan, magiging ifa-flatten natin siya ng onti dito. Tapos pag na-flatten na siya, eto na, ika-cut na siya kung paano siya maging noodles. Ito yung magiging itsura niya dapat. After mo ma-flatten, ganito po. Then ika-cut po natin. After po i-cut, ano po bang next step? Baka may gustong sabihin si Jenzel, kakainin na ba namin to o anong next mong gustong ipayot para sa amin? At ito na nga, John Vic, after nyo gawin yung mga ika-cut ng noodles dyan, andito na tayo. At eto, ready na nating pakuluan ng ating mga noodles. Ayan. So, etong pagpapakulo ng noodles natin dito sa kawa na ito, aabutin siya ng 45 minutes. And normally, mga kapuso, alam nyo ba, 15 kilos ng noodles kada isang batch ang niluluto nila for 45 minutes. Ayan, kailangan after nito ay hahaluin natin na may kasamang mantika para syempre hindi siya magdikit-dikit. Ayan. O kunwari mga kapuso, 45 minutes na. At ito ay tatanggalin na natin dito. Okay. Saglit lang mga kapuso ah. Ayan. Hahanguin na natin sila dahil may next step pa tayong gagawin. Naku, medyo mabigat lang pala siya. Ayan. Okay. Sige, unti na muna ang ating hahanguin. Ayan. Kailangan isi-shake-shake natin sila unti dahil tutulo siya. Okay. Alam nyo, simula 4 a.m. mga kapuso ay gumagawa na sila dito sa sobrang dami ng kanilang noodles na kailangan gawin. At after naman ito, 3 p.m. naman sila natatapos. O, di ba? Grabe, from 4 a.m. to 4 p.m. ginagawa nila to. Ayan, after naman ito mga kapuso, pupunta na tayo dito dahil kailangan na natin tong patuyuin. Ayan, at halu-haluin. Ayan. Siyempre, kailangan palamigin muna natin to. Kailangan hinahalo-halo din muna siya bago natin makain at ma-prepare sa ating mga kapuso. Yes. O, di ba? 200 kilos, John Vic, ang nagagawa nila per day. Per day? Na noodles at nauubos yun, ah. Kung ganyan naman siguro kasarap, kalambot, at saka talagang authentic na noodles, talaga mauubos yan ng ganong kadami per day. Yes, kaya ayan, tikman na natin. Sige nga, tikman natin. Actually, tinikman ko na to kanina mga kapuso. Kahit wala siyang sauce, malasa.
Nilabot ng noodle. At kung malambot yung noodles, samahan pa ng mga toppings, mas masarap ang lasa. Saktong-sakto yung lasa pati noodles ha. Nako, kakain muna namin kami dito mga kapuso. Kaya for more food trips, tutok lang kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang Hit!